Hello, what's up guys? Welcome back to Good Brug Production. I'm here, your boy Plan Motif, giving guys another video reaction video. And this time we're talking about Flip Top Cripply versus Van Isa Buhay 2025. I-like muna natin yan guys. Shoutout nga pala kay Cripply, shoutout kay Van, shoutout sa buong Flip Top staff at sa buong mga tao na nanonood pa rin at andito pa rin, Ganun pa man guys. Maraming salamat sa mga nandito pa rin na nagtitiwala, nakaabang, nakaantabay at sa mga nagre-request pa rin. Ang daming request nito guys. Hindi lang ako makagawa ng reaction video dahil sobrang busy ko talaga. I promise you guys, kung alam niyo yung schedule ko, baka hindi na kayo mag-request. Kasi makikita ninyo, parang ang hectic talaga ng schedule ko guys. At ngayon ko pa lang na ma-manage yung time na yun. Ganun pa man guys, bago tayo mag-start, kung bago lang kayo sa reaction. Ano ba? Nahulog. Oh shit, nahulog yung prank. Mamaya ko nasa kasuhin. Anyway, kung bago lang kayo sa reaction video natin, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin. Kung hindi niyo naman ma-share, kahit i-like niyo na lang para ma-recommend sa iba. Ganun pa man, di ko ina-attack yung mga paborito ninyong artist. Nandito na tayo para sa facts, meaning at mensahe, at yun lang, nagre-react lang ako dito. Hindi ko sila personal na kilala, reaction lang talaga to. Ganun pa man guys, kung may chance kayo, mag-subscribe na kayo guys, para kahit paano matulungan ninyo yung channel ko na lumago pa. Ganun pa man guys, let's get to it. Bago tayo mag-start, bigay ko lang yung pedigree ko, music producer in California, mula John Junito Simpam, ang master of the Turbas man, NLP, master of practitioner, place psychologist community guys, para makarami tayo. Sa description ng yung personal na channel ko, kung gusto nyo marinig kumanta o mag-rap, check nyo lang yun. Ako nag-produce, ako nag-record, ako na rin nag-master, ako na lahat. Pati music video andon sa may reaction video, sa may description natin. Ganun pa man guys, let's get to it! Sana tapusin ninyo yung video. Nagmamadali na rin tayo. Let's go! Share nga pala kay Sarah Enigma. Hey! Wait lang no, bago ko tayo shoutout ko lang yung mga nagpapareact. Si JB Bizarra, may pinapareact siya pero gawin natin yan mamaya. Si Rorods 3201, review mo pre, Band versus Cripply, kakalabas lang, salamat. Yan. Tapos si Nathaniel 8315, sabi niya, Kuya Plan, Cripply versus Band, ito na yan. Yan. Si Mark Probinos, meron din siyang pinapa-request pero gagawin natin yan. Si Noodles 13, sabi niya, Boss, Good Brug po, next bid, Cripply versus Band, lakas to, yun. Si Ervin Pangan, si Ervin Pangan, sabi ni Ervin Pangan, meron na, Boss Plan, Cripply versus Plan, yun. Ano pa ba? Yun lang, guys. Gawin natin, guys, para makarami tayo. Go. Grabe. Yo! Advance ko na, guys. Ilan pa to? 51 minutes? Putik ang haba. Saglit nga. Ito yung mga part na talagang gusto ko malaman na yun na napakahirap talaga mag-react guys. Alam ko manonood lang ako, pero yung paggamit din talaga ng utak talaga para maintindihan yung mga sinasabi, and at the same time para masuri lahat ng bagay. Kasi live ko tong ginagawa guys. Kaya minsan yung sinasabi ng mga judges, yung pinapanalo nila, taliwas sa pinapanalo ko. Pero wala akong magawa kasi ang laban ay subjective, pero hindi natin yung paghusga ay subjective kasi may kanya-kanya tayong gusto, kanya-kanya tayong style na gusto. Pero hindi rin yun excuse para i-disregard natin yung mga basihan, yung mga skills. Hindi mo naman pwede kasing i-disregard yung skills ng jokes dahil trip mo lang yung nagmumulti. Hindi mo naman pwedeng i-disregard yung skills ng pagmumulti dahil trip mo lang yung jokes. Diba? So, I know subjective, pero kailangan din talaga natin maging matalino sa pagsusuri kung paano nila ginamit yung skills na yon. At nang sa ganun, mabigyan natin sila ng karampatang puntos. Gawin natin, guys. Kasi at the end of the day, babagsak yan kung gaano kakahusay na artist eh. So, ibig sabihin, bago ka pumunta sa skills na meron ka at master yung skills na yun, kailangan alam mo lahat. Diba? Parang ang sakit sabihin, ang sakit marinig, pero ganun talaga eh. Parang ako, kailangan naiintindihan ko yung jokes, naiintindihan ko yung pagkaka-hardcore, naiintindihan ko yung pagmumultis, naiintindihan ko yung pagtatang twist.
at the end of the day, parang trinay ko siya. You know, parang trinay ko siya para meron akong idea sa kung paano ginagawa yon, yung pagme-metaphor. At nang sa ganun, pag nagsabi ako sa isang bagay na yon, meron akong alam, meron akong pundasyon, meron akong pinangahawakan. Kasi ang hirap na parang ang dami magagaling na mga artist, tapos parang dahil sa idea ng subjective, parang dinedisregard na nila yung ibang mga isa, which is understandable. May ganun talaga guys, eh. Wala tayong magagawa kasi may mga tao na yung beliefs nila at paniniwala nila ay konkreto na sa kung anong kagustuhan nila. Yun. Parang ayaw na nilang pasakop sa iba dahil pakiramdam nila perfecto na sila. Tuloy natin. Advance ko na guys. Pakiramdam ko yung family tree ni Van nanonood, so medyo mahirap talaga. Sobrang sarap sa pakiramdam dahil nakarating ako ng round 2 ng Isa Buhay, tsaka si Creeply pa yung kalaban ko. Tapos sobrang ganda ng lineup ng gubat ngayon, kaya yun, kinakabahan syempre. Tingin ko tatakbo to sa masayang laban na sana ma-perform namin yung piyesa namin parehas na maayos. At yun lang, sana masaya. Tingin ko tatakbo yung laban namin sa Kupalan. Mag-flow yan si si Creeply. Parang wala akong masyadong baon ng mga ganun. Basta malupit, puta kayo na maangas, mabisa, may tira. Paiba-iba siya ng cadence eh. Parang hindi sa isang round mga 5 klaseng cadence yung ginagamit niya. Hindi siya kaya nawiwili yung tao, tingin sa estilo na yun. Tapos grabe yung rounds ko ngayon, pan-GL. Kumbaga, yung round 1 ko, train of thought yun eh. So yung round 2 ko, pang-beatroom. So sasayaw-sayaw ako. So yung round 3 ko, pang-martial. So mag-i-English ako, Taglish. Si Creeply, marami namang pwedeng maanggulo kay Creeply, kaso nahihirapan ako kung saan anggulo yung pipiliin ko kasi ang ganda ng idea na binigay ni Creeply, big props dun na. Kasi parang wala siyang concern sa kalaban niya, ang concern niya yung sarili niya. Kung paano niya, gusto niya ipakita sa atin na wala akong pakialam kay Van. Ganito lang ginawa ko sa round ko. Parang mas binigyan niya ng pansin yung pagkatao niya. Kasi at the end of the day, ang kalaban mo lang yung sarili mo. So, napakagandang ideolohiya mula kay Creeply. Para sa akin, na-appreciate kung ganong klase ng perspektiba. Tapos kay Van naman, parang sinusuri niya palagi si Creeply sa kung ano yung ginagawa niya, ano yung mga bagay na ano niya. Understandable pa din. Dapat malakas yung pipiliin mo na anggulo eh, para matalo mo talaga siya. Mahirap talunin si Creeply. Van, puntang ina mo ka. Ayop ka. Yawa. Yun, sana pinaghandaan mo ako ng maayos para pag natalo ako, syempre maging entertaining pa rin yung laban natin. Kaya gagawin ko rin naman yung part ko para maging masaya yung battle ito. Magandang bagay yung sinabi ni Van, very humble yung ginawa niya. Sabi niya, kung matalo ako, at least entertaining pa rin. Maganda at napaka-classic ng laban na yun. Kung saan, na kahit matalo man ako, pag pinanood nila, walang sayang sa oras na nilaan natin para sa kanila. Napakagandang perspective mula kay Van. Tingin ko, medyo tagilid ako sa'yo kasi isa ka na sa mga top 10 na yun eh, pero tingnan natin. Go! Supportahan ang Flip Top sa pag-note sa YouTube. Huwag piratahan. Gubat 15! Dito pa rin, Tarik. Mariners Court. Pampitong laban na natin ngayong gabi. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin bumiyahe mula Maynila pa at bumiyahe labas ba ng Cebu at Visayas para magsama-sama tayo lahat dito ngayong gabi sa Mariners Court. Flip Top pag-ingay para sa parating nating laban. Shoutout sa lahat ng mga represent collab, mga bagong labas, mga bagong disenyo, sa lahat ng tulong at suporta, Hypebeat, Dark Horse Clothing, Real Jokes Clothing, Black Manila, Crown Manila, Flip Top Beer, syempre tikman nyo yan at Unhinged, Ulap, Linya Linya, lahat-lahat, RX Panda, shoutout sa kanila. Rapolo, syempre, shoutouts palagi kay John Leo, Tata, at shoutouts kay Ichuboy. Laban na parating para sa Isa Buhay 2025 sa kanan ko, Naga City, represent para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para kay Creeply. Tagway mo
Shoutout nga pala sa Underground Rap Battle League, unang Filipino Rap Battle League sa Australia, Calagwas Brothers ng Brisbane, Australia, Kyle Ribucas from New Zealand at kay Sean Collado. At syempre, shoutout sa QuipCat, pero pa-Qtoper. At sa kaliwa naman, Lapu-Lapu City, represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Ban. Ban, shoutout kay Soy Jazz, Street Pharma, J Black, Dark Horse Clothing, Yellow Immersion Clothing, Rapolo, 39th Streetwear, ni Boss Biggie, Apres Ubek, Funky Monkey, PH, Kimori Beef Shop. Yan. Nanalo ng coin toss, si Ban, pinili niya ba una? Si Cripply, ito ang hurado natin para sa Buhay 2025 Battle. Gubat 15, unang banat, pakinggan natin, Cripply. Ay, okay guys, hintayin ko na kayo. Kuhain nyo na yung mga kape ninyo, popcorn ninyo, pagkain ninyo, ulam ninyo. Gawin nyo na muna bago tayo mag-start guys. Ay. Inat-inat na lang tayo muna guys. Soda muna tayo yung guys. The diet ano to eh. Root beer. Galing ako ng KFC. Kumain muna ako para ready ako. Game! Hindi na ako magre-rebat. Mga minamahal kong ayasid, pagpasensyahan nyo na kung minsan ako'y sobrang likot. Ako'y magpapakumbaba at handa sa inyo na maglingkod. Basta wag nyo lang sa akin gagawin yung ginawa ninyo kimot. Game? Okay. Bago ko ibadibag si Ban na sa crowd madaming kapamilya. Like kung putang inabanlag pa rin si John Leo. Slant eyes. Ako na nag-volunteer mga repa para patunayan sa social media na di na kailangan ng 100 men para gulpihin tong gorilya. Mali ka nang nakasalubong mo, Cesar. Ikaw dito yung makuku, lata. Ika'y napasubo, bata. Papatayin kitang sobrang brutal, mukha mo'y masusu. Gatan, ika'y matututo, yawa. Sa mukha hiwa, tapos hila, sugat, bubu. Kaka, sabay hawak sa ulo, hawak sa baba. Tangina mo, monkeypox. Nag-iisang lineup ng isa buhay tapos home court. Sabotahe, buwisit. Tangina, flip top, kala ko. Ang laking bagay nun. I mean, ilang minuto na ba nag-start si Cripply? 6:05, naka 1 minute na siya agad. Naka 1 minute na siya agad. Maganda yung ginawa niya Cripply, entrada niya na agad, pakiramdam niya, lugar niya yung pinasok na yun. Kasi very confident si Cripply na kahit ano lang binabato niya mga sinasabi, wala siyang pakiramdam niya, nandoon siya sa lugar niya. Parang nakatira siya dyan kasi parang nag-i-entertain lang siya eh. Tapos bigla siyang bumana, tapos parang inasar niya lang si Ban. So magandang bagay yung para i-break yung ice. Kasi parang may intensity na nagaganap eh, pero parang na overconfident ni Cripply si Ban dito. Tingnan natin. PSP lang yung scripted. Pabor sa undefeated. Pero di ikaw yung tinatalakay ko. Ito'y partida kasi hindi ka pare yung kahanay ko at di ka uubra kahit ganapin pa to sa loob ng bahay nyo. Tangina, ano lalamang mo sa akin? Bars? Jokes? Flow? Tingin mo ikaw ay sasapat? Estilo ko'y parang Isa Buhay 2025 kasi kayang-kaya ko lahat. Sa isang aspeto ka aangat. Ang bagay nun na statement yun na binigay ni Cripply ah. Sasapat, estilo ko'y parang Isa Buhay 2025 kasi kayang-kaya ko lahat. Sa isang aspeto ka aangat. Kaso yung malas mo tol sagad sa crowd ka na nga lang lalamang, master of crowd control panataba. Wow! Yung laban nyo, Ang laking bagay nung ginawa niya, parang sinasabi niya, pinapamukha niya kay Ban na parang marami, parang yung standing ng yung mga sinasabi ni Cripply nakapasok sa isang elemento ng idea na parang
lahat ng nandito ka sa home court mo kung saan maraming mga kapamilya mo, kabarkada mo, kamag-anak mo ang nanonood. And at the same time, iisa lang yung kakayanan mo na makapagpa-hype ng crowd. Pero hindi mo siya magagawa kasi natapat ka sa isang individual na katulad ko na merong master of control sa mga crowd na yan. Ang galing ng pag-aagawa ni Cripply. Kumbaga sinalansan niya sa atin yung pinaka-pilay ni Ban. Ni Manda Baliw, kakaiba na battle rap. Natin? Mukha ka sa isang aspeto ka aangat. Kaso yung malas mo tol sagad sa crowd ka na nga lang lalamang. Master of crowd control, panataba. Yung laban nyo ni Manda Baliw, kakaiba na battle rap. Mukha kayong hindi magkasundo na silverback. Parang Planet of the Apes yung laban nyo, mga gago. Sobrang pangit nung laban nyo, dapat pareho kayong talo. Gago. Hindi kayo sikat ni Cancer! Aware din pala tong tangang to. Yung banat mo nakaraan, buti maaga mong napagtanto. Sabi mo di kayo magkakampyon ni Manda. Buti alam mo. Tangin ang pangalan niyan. B-A-N. To the game. Tunog laro kung susumahin. Amateur na naman yung mamamain. Hoy, B-A-N, welcome to NBA moments ka sa akin. Diba aswang ka? Kaso tinatakwil ka ng pamilya mo, pare. Kasi sa family tree nyo na aswang, ikaw lang yung mukhang kapre. Total, ibabayas nyo ako. Puta lahat kayong mga Bisaya, mga aswang ka! Huwag mo silang idadamay kasi sila Huwag mo silang idadamay kasi sila aking mga friend. Namamotivate to si Gago pag nagpo-post si GL ng Ascend. Aswang supalpal pag lumapit. Pag ako nagtanghal mapanganib, aswang ka lang pero ako dito yung manananggal sa bracket. Bars! Putang ina. Bars! Tanginang isa. Aswang ka lang pero ako yung manananggal dito sa bracket. Manananggal putang ina. Bars mula kay Cripply. Tuloy natin yan. Buhay to. Simple lang. Yung bracket ko, alanganin. Mga tatalunin ko, MP3. Ban, puta, pag ako nag-champion, disrespect pa to sa akin. Buti pa si Mot. Buti pa si Six Threat. Mga nakalaban bigatin, kaya pangalan nila nag-boom. Mga Bisaya daw ay katulong. Di ako naniniwala kasi ito yung simple truth na kung yung Bisaya katulong, batong mga dudong pa yung tinutulungan ko magka-million views. Putang ina mo! Ang sarap mong sumbatan! Wow, sakit nun, ha? Masyadong, masyadong mapait yun. Kasi kung ang tingin sa mga, meron kasi tinatawag na stereotype, na pag Bisaya, katulong ka. Yun yung unang-una mong, hindi na masama, yun guys, ano ba masama sa pagiging katulong? Trabaho naman yun, eh. Kaya lang, syempre, mahirap makipagkapwa-tao. Mahirap na ipagkapwa-tao. Ang pagiging katulong, guys, napakahirap din na trabaho niyan. Kasi kailangan mong tawag ito, makisama. Ang napakahirap ng makisama, especially sa mga boss, mga ganyan. And at the end of the day, lahat tayo parang katulong lang din dahil katulong tayo ng mga kumpanya o katulong tayo ng mga tao na mas mataas sa atin, na mas mataas ang status sa atin, na sinasabihan tayo kung anong dapat natin gawin. At the end of the day, ang hirap mag-degrade, especially na mga ganun is, lalo na pag marangal naman yung trabaho. Pero sa ibang konteksto, ginagamit ni Cripply na parang kung katulong ka lang, dahil katulong lang naman ang bansag sa mga katulong, ang napakasakit nun, ako pa, ang tumutulong sa'yo magkaroon ng million views, di ba? Wala kang naiambag sa akin para lalo pa akong sumikat, kundi ako, yung pangalan ko, ang magbibigay sa'yo ng kasikatan para maalis ka sa idea na yun. Medyo masakit din yung sinabi ni Cripply, Kaya lang, syempre sa panahon ngayon, parang hindi na masyadong
nauunawaan na dahil yung ibang mga tao parang naghahanap sila ng much better na line yun na line pa eh. Parang meron ka pa makuhang ibang linya Kripli na sa tingin ko mas intense pero malakas na yun. Para sa akin effective na yun eh. Kaya lang yung iba parang sa panahon ngayon parang dahil moderno na daw kailangan mas mataas. Sa tingin ko effective siya para sa akin. Tuloy natin. Lamikay kayaw-yawan. Maswerte ka kasi kalaban mo putang ina isang YouTuber. Sa mga subscribers ko dyan, hello. Di ako nakikipag-usap sa mga 10K followers below. Baka yung page mong pamboplax, iyabang mo dito sa gubat. Wala akong respeto sa page na mga MCing walang blue badge. Ano, is it too much? Kaya kitang ibadibag sa batilat sa SOCMED. Tingin nyo dito, New God versus vlogger na current? Pues... versus vlogger na current, pues kaya ba ng New God sumabay sa content? Mahirap ang content, guys. Hi. Kaya maraming mga artist na parang nahihirapan na sila sumikat, dahil sa panahon ngayon, content is king, Content is king. Sooner or later, ito yung pinakamasakit ayoko nang sabihin dito, pero try natin kung ma-achieve ninyo yung ganitong klase ng idea. Sooner or later, 10 years or probably 3 years from now, marirealize ninyo na lahat ng mga content creator, hindi na tao, maging AI na. Kasi makakita na kayo ng mga nagla-live, puro AI na yung iba dun eh. Yung iba dun, mga singer, AI na din. Dito may mga artist na dito na AI. Basta rin nag-sign ng AI. May banda na dito na AI lang. Kasi mas madali, mas mabilis gumawa ng mga produkto pag AI lang mga tao. Sooner or later, guys, mas mawawalan ng trabaho yung karamihan ng mga unless very mechanical yung trabaho na meron ka. Very physical demanding. Pero other than that, karamihan ng mga trabaho ngayon na gumagamit ng utak na kayang-kayang gawin ng AI, gagawin na lang ng AI. So, be aware of those situations. Tingnan natin gagawin ni Van. Napakaganda at solid na round po lang kay Kripli. Pero tingnan natin gagawin ni Van. Aswang daw ako! Mahirap ako. Huwag ka masyadong maghangin. Paano naging aswang ako? Yung ulam namin, asin. Bobo puta. Bobo talaga, no? Sabayan ko daw siya sa content. Gagawa kami ng content ng asawa mo. Upload ko sa Pornhub. Tangina na ito. Round 1 game? Saan ba yun? Di ba pinakyo mo sa Inenya Sandehas? Di ka matinag, awit. Lahat ng sinasabi niya ay may dinadawit. Kaya nilagay ka niya sa gubat para sa isa buhay, maalis ka matik, mag-disappear like magic kasi dinamay mo si Nenya Sandehas, gagi. Yan ang pinakamamahal na kabit ni Arik. Ang galing na ginawa ni Kripli. I mean, magandang idea yun kasi parang ginil trip niya si Kripli. Ayan o. Mali ka ng babaeng napakyuhan. Alam mo bang kahit kabit yan ni Arik, crush ko yan? I love you! Pinicturan ka lang na nangodigo. Nagalit ka na. Bitter. Inaasar mo pa palagi si Alarik, iparehas lang kayo cheater. Nangongodigo. Nangangabet. O diba? Same boss. Cheater din naman ako. But we're not cut from the same cloth. Kasi ikaw yung tipo na cheater na reader ng linya sa stage pag nag-brain loss. Ako naman yung tipo ng cheater sa CF pag click o to kill naka-aimbot. Pwede rin naman aim both. Ibang klase ako.
Ibang klase aking balak. Para throne, masungkit ka agad. Madadamay ka na dapat. Gits ng gamer aking shit. Hindi lang Tory mababasag. Pagtapos pumatay ng creep, wasak pati ang barracks. Rekta ang atake, hindi lilihis. Tatamaan ka sa critics. Paano ka naging top tier na lyricist kung puro parody sa lyrics? Tangina, nakaw lang ang mga bara pati flow na binato. Laging ganon ang tira mo, pinarody kahit ano. I-remind din kita ng lyrical tangina mo na ang rule number 1, original ang linya mo. Ano? Ang ganda ng ginawa ni Van, no? Kasi even though hindi ganun kalakas yung ginagamit niyang linya, very convincing siya. Kasi parang ginagamit niyang paraan dito, paano niya tatalunan si Cripply. Yung idea ng separation. Yung separation kung paano siya bilang isang individual at artist at paano si Cripply bilang isang individual at artist. Hinahati niya yung gitna para ma-separate kung anong klase siyang nilalang. Even though parang wala namang punchline doon, parang sinabi niya lang, original yung gusto mo. Parang wala lang, parang define niya lang na magkaiba tayo. Sa madaling salita, kung pwede mo naman sabihin ng 5 seconds na, alam mo ba, Cripply, magkaiba tayo ng style. Diba? Kailangan original yung ginagawa ko. Pero, dahil maganda yung pagkakasabi ni Van sa idea na yon, na kondisyon yung mga utak ng mga tao sa idea na sinasabi ni Van at nasungkit niya yung pagkakataon na yun. So napakagandang ginawa ni Van dito na pagsalansan ng mga detalye. Parang at the end of the day kung papaano mo kinukonduct yung kwento mo, paano mo siya binabahagi o may delivery kasi na dalawang klase ng delivery, di ba? May delivery kung paano mo siya sinasabi at yung delivery ng kwento mo, kung maganda ba yung flow ng kwento na yun, naiintindihan ba ng bawat individual. Yun yung pinaka-effective na part kung saan nagkaroon ng authority si Van sa difference nilang dalawa. Kumbaga, yung difference nilang dalawa naging mas highlight yung ginawa ni Van kasi parang nasunog niya yung idea na si Cripply ay nanggagaya lang. So, parang sinabi dito, parang sa utak ng mga tao, napaisip sila na mas original si Van kaysa kay Cripply. Kasi napakalaking bagay din yun. Kasi parang kinonvince niya yung mga tao sa difference nilang dalawa. Tuloy na. Critics, paano ka naging top tier na lyricist kung puro parody sa lyrics? Tangina, nakaw lang ang mga bara pati flow na binato. Laging ganon ang tira mo, pinarody kahit ano. I-remind din kita ng lyrical tangina mo na ang rule number 1, original ang linya mo. Okay. Ano? Muang ka? Kita yung profile at page niya? Napakaangas, nagtoga. Kaya sa battle rap, piling matalino kasi may hawak diploma. Kaso puro parody lang ang kanyang armas at obra. Sa akin ngayon magtatapos itong malakas sa kopya. Magnanakaw ng ideya. Iibahin niya lang yung verso. Ender ni Sixth Street at Lanceta, pinarody pareho. Linya ng mga amateur sa liga, ginagamit niya sa duelo. Putang ina mo, Cripply, magnanakaw ka ng sombrero! Siya na yung nag-champion na hindi sumasali ng isa buhay. Wow! Heavy gut sa yabang. So pag nag-champion ka ngayon, 2 times champ ka sa unang beses na pagsalang. Grabe si Cripply mag-angas. Ganda na napiling palabas. Kaso ako yung urban legend, wag kang piling alamat. 2 times champ o baka senador na hilig mag-adjust kasi ginagawa mo lang naman ang sarili na batas. Ngayon sinong pikon, sinong banas? Kita naman sa itsura ng face mo. Paano ka pa mag-aangas? Dito mismo ikaw ay erase bro. Hindi tayo magkaantas kahit sa parody ang lay mo. At tandaan mo ako ang batas. Brrr! Makina na Checo! Ano? Oh, di pa ako tapos.
may nag-iingay nga kaso, pamilyar na sa kinalayan, paanong di sisigaw ang tao. Patunay na kaya kitang lamangan sa mga lyrics na gawa mo. Pinatay tong puro parody, gamit parody. Yan ang original na plano. Sa tingin... Tapos na pala yung first round. So, maganda yung pinakita ni Van. Actually, maganda yung pinakita. I'm very surprised mula sa una niyang laban sa nakita ko siya. Ang laki ng improvement niya. So, sa tingin ko, inaral niya talaga si Cripply. Even though, nagugustuhan ko yung crowd na nagwawala siya sa sinasabi ni Van. Pero nagwawala sila hindi dahil sa punchline ni Van, nagwawala sila dahil unexpected yung ginagawa ni Van, and at the same time, ginagamit niya sa idea ng pang-aasar. So, para sa akin, pagdating sa content, at sa konteksto kung papaano nilagay ni Cripply yung mga punches niya, papaano niya yung nilalaman yung content at saka yung konteksto niya kung paano niya nilagay yung punchline na yon at konektado siya sa mga sinasabi niya. Pagdating sa content at context, sa tingin ko panalo si Cripply. Pero pagdating sa entertainment, pwedeng manalo si Van. Pero dahil package yung ginawa ni Cripply, ibibigay ko pa rin kay Cripply yung first round. Pero hindi ko pwedeng i-take away yung ginawa ni Van. Meron siya mga dalawang linya na tumatake. Kaya lang, pakiramdam ko sa unang part ng rounds niya, parang umikot lang kay Nina Sandejas, inatake niya si parang nag-stage. Yun lang, sa tingin ko, ganun lang yung pinaka-problema ni Van, na parang lagi siyang nag-i-stick doon. Kailangan niya mag-move on para marami siyang masabi. Kasi at the end of the day, parang makikita na parang meron lang siyang 4 o 5 idea para mabuo yung rounds niya. Diba? Yung kay Cripply, ang dami niyang sinagasaan, ang dami niyang pinuntahan para doon, na sa tingin ko mas effective para sa akin yun, kasi pakaramdam ko ang daming nasabi. Ang daming nasabi ni Cripply to the point na meron mga punchline na parang halos makalimutan mo na rin dahil ang dami niyang pinakitang mga topic. At doon kay Van, kaya madaling maalala kasi kay Nina Sandejas, parehas silang cheater, yung idea ng yung manananggal siya, kumakain siya ng asin, ganun pa man, yung parody, parang 4 lang eh. Kung iisipin niyo mabuti, mas madaling matandaan, especially kung konti lang yung sinabi mo. Pag konti lang yung sinabi mo, madali talaga matandaan eh. Pero yung kay Cripply, ang dami niyang content, ang dami niyang sinabi na gorilla sila, papunta doon kay so mas na-appreciate yung kasi mas buo yung idea na yun at marami siyang mga binigay pang ibang mga konteksto. So sa tingin ko, first round, ang nag-edge lang dito kay Cripply yung package ng ginawa niya. Pero hindi ko pwedeng i-take away yung ginawa ni Van. Sa tingin ko, matalino rin yung pagkakagawa niya. Pero para sa akin, napaka-konti ng ginawa niya dito eh. At saka yung iba doon parang hindi pa punchline, kumbaga dahil na-gets lang natin at na-anticipate natin o hindi natin na-anticipate yung sinasabi niya. Kaya parang ang lakas din doon. Pero para sa akin, kailangan talagang connected yung punchline mo doon sa idea na yun. Hindi dahil lang siya parang na-entertain ka lang kaya kailangan mo nang ibigay kay Van yung rounds na yun. Sa akin ayoko nang ganun eh. Parang dahil na-entertain lang ako kay Van, ibibigay ko na yung round. Kasi parang ang daming joker. So, ibig sabihin, pag natawa ko, deserve nila yung round. Pero para sa akin talaga, kailangan talaga natin mag-sorry. So, sa akin, first round, bibigay ko yung Cripply. Second round. Tinakpan ko na naman daw yung camera. Uulitin ko. Ginawa ko yon kasi may nagpa-Gcash. Hindi naman sana makikita yon, kaso panay picture yung isa dyan. Love you, Nina Sandejas. Okay. Tapos dinadamay mo yung shota ko. Yung shota mo, mukhang kurimaw. Putang ina ng shota mong mataba na si Aziel B. Tulibaw. Pinanood ko mga laban mo. Nakakabwisit. Dragging ban, mamumuna ng stilo. Stick sa isang anggulo. Tas magbibisaya ng paulit-ulit lang. Pag dito mama punchline, mag-a-adlib. Kabisado na pala na Cripply kasi tulad ng sinabi ko ganun din eh, kasi paulit-ulit lang, parang nasa stick lang siya sa isang idea, 4 lang, 3 lang. Kailangan talaga ni Van talaga mag-exert pa, kailangan dagdagan niya, damihan niya at huwag siyang mananatili sa isang ideolohiya lang. Big mother tongue, dapat sa'yo pinapatay gamit yung chik-chik pakinggan.
Chick-chick pakinggan. Ganto mag-isip yung MC pag 3 weeks walang bimbang. Tangina, di ba nung sinakop kayo ng Spaniards? Na bad trip kayo mga packing shit? Kung galit kayo sa Espanyol, dapat wala ditong Spanish bread. Tas pinagmamalaki mo sila Lapu-Lapu. Pak you uwi! Pinakamaangas lang na nagawa nila Lapu-Lapu maging logo ng Dato Puti. Wala na daw makikita si Nathan kasi wala na. Nakakabastos din yun kasi especially mga Pilipino, mga kalugar natin, pinagmamalaki natin, especially pag may naiambag, di ba? Ang natanaw, buang ka? Wordplay mo, guloy ka din, dinadaan mo lang sa biro. At yun yung mali mo. Pak shit, magpaka-outlaw ka man o bandit sa akin tumban. Dito. Buang ka, ha? Kala mo yung ganyan papalag sa angkin kong talino? Uy, napure, ang king kong talino. Naalala mo to? Panis yung 1-2 sa jiu-jitsu at karate. Ayaw ka nun, ang gusto ko, mag-combo ng marami. Loko-lokong dinadaan sa tono yung atake. Ang bobo mo, timang to, di mo ko dyan madadali pag hiniraman at ginanapan ko yung tunog mo, pare, mas masarap ako sa tenga pag dumali, parang ungol lang binubuka, King Zainab Haraki. Tulad mong gonggong, kakainis, wag ka na sumali pag ako nag-flu, brum brum, mas mabilis pa sa Ducati. Flu ko malatyo namin, sasabay ka di pwede para yung kinumpara yung Mitsubishi sa Bugatti. Tangin na ikaw dito yung iiwan ko na laughing stock sa akin pag babalik pa nga nagpalapit sa mga tulad mong yung branding wak. Utak mong kung laging nag-feeling malapit, masakit, totoong kung usapang punches. Fuck, iiwan kitang naka-planking brad. Huwag kang pabibo, iho, hindi ito battle kundi ito'y demo pag si Tyson may bagong punching bag. Nagre-recall, nagtitikol, kilik, silor, nagdimsirol. Supot ka pa. Matutuli tong tanang feeling sa group belong. Lihim nitong pagjakulan ng pitong beses sisilin diyon. Pagtaglibog may sisilipin tong bisong. Kahit CCTV on magsisilpon, sisilipin yung silikon sabay ungol sa telepon hanggang labasan yung titi ng messing sipon. Pak! Nakamulti yun! Ganun ka lang, putang ina mo. Sabi ni Shernan, ikaw daw yung Bisayang Kriple, ah. Ayoko nga. Mukha yang kulangot pero kung ganun, handaan nyo na sarili nyo sa Riot Free kasi eto na pagtatagpo ni Skastakli at J-Bot G. If you ask me, bilog mukha ka talagang emoji. Tangina nung ako yung baguhan, tumatak agad kway ni chow, ganun to kalupit mag-isip. Nakilala ng konti kasi yung mga tao hindi ko tinitipid. Ngayong ikaw yung bago. Ano yung bago? Nung panahon namin di magkaka-hype, yung skillset mong pilit may hype ka lang dahil sa putang inang underdog effect. Real shit, motherfucker. Dati, walang ganyan. Nung ako yung bago, nakapabor lahat sa veterano, hindi patas labanan. Ngayong ako yung veterano, nagka-underdog effect, putang malas ko naman. Diba? Karanasan ko mas malaman. Ako yung aabot sa dulo at mag-aabang pre. Mananatili kang mid-tier na nasa gitna. Bandi ka na aabante. Mid-tier. Nasa gitna. Abante. Tangina yung ban. Nasa gitna ng abante. Oo nga no. Karera mo din naaabante. Nakasabay mo walang ya. Hit and run to malala kapag ako yung bumanggat. Ang ina mo sasagasaan kita ng sinasadya. Ngayon, sinong pikon, sinong banas? Kita naman sa itsura ng mukha mo. Hindi tayo magkaantas. Ako sa'yo'y mas malakas at tandaan niyong ako ang batas. Pinadala ng baras. Ay, nako. Shoutout nga pala kay
Sino ba yun? Si... Okay na? Tanda ba? Alright, natin second Tangin na. round. Pinadala daw siya ng baras. Hindi bagay sa mukha mo. Anong ako yung Bisayang Kripli? Ikaw yung ban na Bicolano. Easy. Bago ko simulan yung round 2 ko dito kay Kripli, na isang dakilang fake MC, taas kamay sa mga naniniwalang hindi chicken yung PM3. Anong MP3? Baka PM3. Chicken ka lang sa akin. Yan ay sinabi mo, tanga. Tapos malaman-laman namin yung PM3 pork barbecue pala. Yung PM1 tsaka PM2, chicken yun. Kaya akala niya sa PM3, chicken din. Bobong panot. Ano bang pagkaintindi mo sa meaning ng PM, men? Puro manok? Nakikita ko sa comments. Binabash ka dyan, walang kupas. Sinulit niya kasi yung kabubuhan. Akala niya walang bukas. Isang komedyanteng vlogger na yung katangahan, walang lunas. Ultimo hindi battle rapper, nakikitaan siya ng butas. Yung baboy, ginawang manok, nang walang pag-alinlangan. Di niya matukoy ng maayos ang likha ng kalikasan. Ngayon paano ka papalag sa gubat ng animalan kung sa simpleng manok at baboy di mo alam ang kaibahan? Magaling daw ito mangupal. Huwag ako hamunin mo. Sikat ka lang, halata namang madali lang natalunin to. Yung baboy, ginawang manok. Reverse ko lang, ayusin ko. Ngayong manok naman ang Bicol ang siyang bababuyin ko. Alam mo ba anong karayom ng Cyril Manabat? Sakin siya dapat. Hindi siya bagay sa'yo kasi mukha kang uncle na manyak na laging may hawak sa ari niya kapag nakakita na ng babaeng nag-crop top. Naalala mo nung second sight, boss? Na-late ako sa airport. Kasi naginom ako before flight, tapos napadami yung red horse. Ito yung sumundo sa akin sa naiya, di ba? Naalala mo pa pare, gusto mo ipahawak yung batuta mo sa gwardiya na babae? Sabi ko sa kanya, rekta na lang tayo sa hotel tol. Huwag ka na masyadong makulit. Isa ka na sa mga big fish, huwag kang pumatol ng puset. Tapos pagdating namin sa hotel, ang pangyayari, ang lupit, kasi yung nagbabantay sa entrance, babaeng gwardiya na naman ulit. Pero ang di alam ni Kripli, kinunahan ko na siya. Hanggang pag nanasa ka lang sa gwardiya ako, kinantot ko talaga. Para patunayan sa'yo na, sa akin di ka makasabay. Di ba gusto mo magkampiyon? Pusuunahan kita bay. Lahat ng gusto mo at nais dadaan sa aking kamay, tsaka ka lang mauuna kapag gusto mo mamatay. Di ba gusto mo makarimat si Jonas? Kaso agarang napas lang. Gusto niya bumawi sa banlag, pero ang ending niya banlang. Kaya wag mo akong paandaran na mga van bars naman. Marami na akong gasolina. Gas-gas na yan. Sobrang bilis, biglang na-stop. Di niya nababantayan, kakahanap niya sa banlag, ikay nalaglag sa van. Siya na yung mag-a-advance.
Inyong prediction, mentes. Lahat ng pumusta sa'yo ay tila nag-settle for less. Gigisahin ko sa anghang tong paborito nyong guess. Di ko lang i-bring home yung bacon, pati yung Bicol Express. Tingin ko dapat meron pa masasabi si Van. So parang para sa akin, dahil after nung ginawa niya sa first round, parang nakita ko na yung second round niya. Parang inulit niya lang naman ulit. Parang nagigets ko yung mga sinasabi niya about sa hulog sa ban, mga ganyan. Pero parang nawala yung mojo niya kasi yung sa ginawa niya sa umpisa sa first round, parang nag-expect ko na makabagong style, makabagong content, konteksto, pero parang hindi niya na magawa. Parang naumay lang ako sa ginawa ni Van kasi parang kung ano yung ginawa niya sa first round, ginawa niya na naman sa second round. So parang Tuwang-tuwa kayo ah. so bigay ko na lang kay Crippling second round. Tingnan natin. Nakakahinala. Sana all Bisaya. Tapos panay ka PM3. Ang sarap mong masakal. Natural, alam mo yun. Cashier ka sa inasal. Alam nyo bang famous to na vendor kaya dapat tong puriin? Sobrang sikat ng Apple niya, pwedeng i-add to cart sa Shein. Mahina. Halata. Bago itulak yung kariton, mag-i-stretching. Gusto mo ba na mas kumita yung prutas mo, par? I-vlog mo Apple mo, tas mag-promote ka ng sugal. Tay, isipin nyo, si Easy Meal, sobrang hip-hop, tapos nagtitinda ng Apple. Ngayong natapat ka sa mas maangas, tanggal yung pagkagago mo. Kahit lumalabang ka ng patas, ang pangit ng trabaho mo! Totoo din. Kahit lumalabang ka ng patas, pangit yung trabaho mo. Yun yung pinaka-level ng pagdidigrade na inis din talaga. Parang, marangal yung trabaho, pero pangit. Gago talaga to si Crippling. Halata. Bago itulak yung kariton, mag-i-stretching. Gusto mo ba na mas kumita yung prutas mo, par? I-vlog mo Apple mo, tas mag-promote ka ng sugal. Tay, isipin nyo, si Easy Meal, sobrang hip-hop, tapos nagtitinda ng Apple. Ngayong natapat ka sa mas maangas, tanggal yung pagkagago mo. Kahit lumalabang ka ng patas, ang pangit ng trabaho mo! Facts din yun na. Sa mga tao hindi naiintindihan yung idea na yun. Pero nakakatawa yun, guys. Kasi doon mo lang ma-define kung bakit may mga tao na parang gino-glorify nila yung trabaho nila at tingin nila sa ibang nagtatrabaho ng katulong o waiter, ang baba ng tingin nila. Even though parehas yung patas yung pagtatrabaho nila, marangal yun. Pero kahit marangal yun, ang pangit ng trabaho mo. Napakagandang bagay mula kay Crippling, napakatalinong pagsusuri. Laki nun. Verse yun. Kahit na hustler tong beast. Kasi parang ang lumalabas, kahit gaano ka pakaangas, kung yan lang yung kapasidad ng kakayanan mo, yung skills mo, para umunlad, hindi ka unad kasi yun lang yung kakayanan mo eh. Yun lang yung level ng pag-iisip mo para kumita. Yan lang, diyan ka lang. Pang-diyan ka lang, ang sakit nun. Dak, hihilahin ko pababa ng sobrang hardcore. Wow. Ako'y Halata. Kahit na hustler tong bisdak, hihilahin ko pababa ng sobrang hardcore. Ako'y nagpaka-cancer sa mala Steve Jobs, patay itong nagtitinda ng Apple. Wala kang maaani sa flip-top. Karir mo di nalalago pa. Magtinda ka na lang ng prutas banuka. Kasi buti pa yung pwesto mo doon, may makikita ka na bunga. Oo, masipag ka't di puro hilata, kaya may tsansa kang yumaman bata. Lagi mo lang tandaan yung kasabihang basta may tiyaga, may Bisaya. Magpalit ka na ng business. Total pa na ibalik, kaki Enigma, kapalit ng performance mo na Petix. Mag-advance ka na lang ulit ni Arik, ako na mag-a-advance pa semis. Dami ka pang kakainin na bigas.
upang ako ay masilap kasi kahit timbangin ka, ban ikay wala pa ring bigat. Nasa taas ka ng poster dahil sa akin, yun yung aking nasipat, pero pagtapos kitang ilaglag sa tournament, kalibel mo na ulit sila Mimak. Undefeated ka at champion sa Rapolo. Tingin mo yan ay iyong ikinalamang. Congrats, champion ka sa ligang walang may pakialam. Alam ko kung paano lalamang sa hurado habang pinagtatawanan ka ng tao. At unbelievable kung mahuhulaan mo yung mga berso ko, iho, kasi mas unpredictable pa ako kaysa sa champion nyo dito. Paano mag-joke si Van? Tatawagin sarili niya na pangit, makakuha lang ng atensyon. Sa bagay, ganyan mukha yung mga hindi imbitado pag may kutilyon. Pag naiisip kita tuwing gabi, parang ayaw kitang sulatan. Nakaka-awkward ka isipin, parang kantutan ng magulang. Kahit banatan lang kita ng flip-top ka ng flip-top, wala ka namang laptop. May chance ka pang matalo. Kahit idaan natin to sa Comelec, hindi ka sa akin mananalo, boy. May palag ka lang kasi home court. Diba? May palag ka lang kasi home court, pero utak mo walang value. Kahit si Mayweather, tagilid sa'yo basta dito sa gubat yung venue. Tayo na ikaw, tatalunin ako. Puta, are you serious? Aba-aba, ambitious. Sa akin di ka lalamang, mukha kang ang kayang ibaon ni Atom, Cygnus, madali itong ma-diffuse. Limitado ka umanggulo yawa. Huwag ka mag-aastang genius, hindi ka pa kompleto bata, parang 3 buwang fetus. Ganto ang yung weakness, wala kang ganto, isa kang bullshit, sulat mo'y purong issues. Gusto mong jokes? Mukha kang crossbreed ni Righteous Phoebus. Tingin nyo makakachamba sa akin to? Yan ay mintis, fake news, kasi ako ay laging may shock value parang SS ni Zeus. Tong underdog na mukhang pugita lamon parang seafoods, kaya tropa mong hurado repa di makamekos-mekos. Babadi bag kita kahit bago ka, para sa bobo maka-reduce, kaya kahit demonyo ka, hatid kita kay Papa Jesus. Yung estilo niya na 4-bar set at tol, tingin nyo papalag. Tas magmumulti ng mabuti pag nasuri lang sa pack. Tas may papuri, what the fuck you? Pag ako nag-1-2, bilis nilang mahuli Brad kasi yung aking latsu parang pideya lang kiluni pagka-set up bars agad. Tangina, yan ang pinagkaiba natin kaya semplang ka na abno. No match katapat ko, tetembo ang badibag to. Eardrum mo wasak bro, to'y ingram ratatakbo. Tapos na ako sa'yo, tangina ka lipgram, galingan mo. Tarantado ka kaya, hindi ako nagpabaya. Magpapatalo lang ako kapag si GL nakasando mamaya. Yo! Third round, ban. Cashier daw ako sa mga inasal. Mali ka pare kasi janitor ako dun. At nakakatawa naman kasi ikaw naman ang lalampasuhin ko ngayon. Tinitira pa yung prutas. Halata yung pagkabobo mo, natural. Okay na magtinda ng prutas kaysa nagpro-promote ng sugal. Kasi masama yung pagsusugal. Lalo na pagmamalasin. Tapos mangiimbita ka ng mga tao para sa sarili mong hangarin. Kaya nakakatawa naman kapag ipagkukumpara natin. Naghahanap buhay kami ng marangal, ikaw naghahanap ka ng buhay na sisirain. Patay eh. Time! Round 3 game! Magandang konsepto yung ginawa ni Ban, pero sa pagsusugal may mga professional gambler din talaga. Parang kumbaga trabaho din naman talaga kasi talaga yun. Yun lang, syempre pag sa morality part medyo madumi at masama siya, pero at the end of the day may mga professional talagang gumagawa. Naalala nyo laban nila ng MP3? Linait-lait niya tayong mga beast sa call. Tapos ngayon kunwaring friendly, it's a me, Rakol. Huwag kang matakot sa Bisaya, Cripply. Dapat chill lang, tol. Mamaya, bibigyan ka namin ng crispy. Free the call! Bakit? Walang punto sa judge. Free kotong yung free the call, ha?
Pero wag niyong bugbugin si Cripply. Kahit nakakapikunto. Tingin ko kasi Bisaya din yan kasi parang batang digong, oh. Ang tigas tingnan, halatang-halatang, minsan lang tablan ng sipunto. Ang lakas mo manglait ng Bisaya, mas pang Bisaya ilong mo. Aswang daw mga Bisaya. Hindi lahat walang yaka. Baka ikaw kasi di ba representante ka ng Naga? Top tier daw to pag bumara. Tapos ganyan banatan, parang mahanda ang kathanya, panay lang katangahan, aswang daw mga Bisaya, para lang pagtawanan, ikaw nga tong taga-Naga, ang wak-wak mo naman. Piling Tagalog, na Bicolano, hindi bagay sa mukha mo. Isa kang Bisakol na taga-Bicol, tangina mo, Bisacolano. Laban niya kay MP3, ang daya ng ginawa niya na pasabog. Linait-lait niya mga Bisaya para kampihan siya ng Tagalog. Ginawa din sa akin ni Manda yan, pero di ako nagpabaya at nagbistulang babala. May tinalo na akong rasista sa Manila dito sa gubat pa kaya. Kapag Bisaya, probinsyano, mga Bano at Wik, padudungis, magsasaka, yan ang kanyang usual. Hindi rasista yon, diskriminasyon yon. Diskriminasyon. Ang rasista, kasi lahat kayo Pilipino eh. So pag ikaw ay itim o puti ka, yon rasista yon, racist. Pero pag ganyan, Bisaya ka, nasa Pilipino ka pa rin, diskriminasyon lang. Tuloy natin. All trip, sige ako. Isipin ninyong mabuti yung words na yun na ginagamit niyo. Ang farmer dito sa jungle, parang Dota shit. Hindi na crowd, kundi ikaw naman ang neutral creep. Ha? Ngayon ko lang siningit sa laban natin na pangumutya mo sa Bisaya para pilit kanila tanggapin at ang react hindi magbayas. Itong si Cripply, maswerte pa din dito sa aking ipinamalas kasi mas pinili pag kitang patayin sa paraan na patas. Master ka sa crowd control. Puta, dyan ka pa proud. Ako kahit home court ko yung gubat, di ako umaasa sa crowd. Umaasa ako sa sulat ko, kaya sa judges ako panalo. Ikaw panalo ka lang sa comments, hindi sa boto ng murado. Ngayon pa lang, alam mo na ang kaibahan natin crowd control. Alam niyo nang panalo siya? Paano niyo sabi yun? Puta, dyan ka pa proud. Ako kahit home court ko yung gubat, di ako umaasa sa crowd. Ayun, sabi niya kahit home court ko yung gubat, hindi ako umaasa sa crowd. So alam niya na yung laban ay gubat, ayun, no? Umaasa ako sa sulat ko, kaya sa judges ako panalo. Kaya sa judges ako panalo. So alam niya panalo na siya. Sinasabi niya, panalo na ba si Bandito? Ba't alam niya na panalo na siya kung sinasabi niya gano'n? Ikaw panalo ka lang sa comments, hindi sa boto ng murado. Ngayon pa lang, alam mo na ang kaibahan natin gago. Nananalo ako sa taong nag-judge. Ikaw sa judgmental na mga tao. Kasi puro ka lang suntok pamano, bugo, butalo, ulogan ako. Itulak ka lang ay durog ka na hulag, mistulak ka lang nahulog na paso. Asa na tao ka lang tukmol, ngayon ay mabubugbog ka na po. Master ka lang sa crowd control, ako ang nagkukontrol sa laro. Di ba diring-diri ka sa Bisaya? Iba't mo siningit sa dura mo? Yung ender ni Sixth Street na malinis magtrabaho. Kailan may di ko gagayahin? Yung ender na ginagawa mo, magpapatalo lang ako kapag Hindi ako magpapatalo. Wala akong plano magkampiyon, but always ready bumangga. Kaya X ka na Cripply kasi dehens ka banta. Sa unang beses kong pagsalang, hindi to AJ nakata. Panoorin niyo kung magkampiyon, ha? Tingin ko nakuha pa ni Cripply yung third round. I mean, big props kay Van kasi ang laki ng in-improve niya. Kaya lang, sa totoo lang, kung ganun palagi yung ginagawa niya sa first, second round, third round, wala siyang binabago. So, I'll be honest, Van, kailangan mong magbago talaga ng first and second round. Kailangan mo mas madami mga
Hindi kita pwedeng bigyan talaga ng puntos dahil entertaining ka lang talaga eh. I know, iba pa rin pag live, pero kung nandyan man ako sa live, I'm still gonna be responsible for my reaction at saka sa pagsusuri ko. Hindi ako dahil na entertain, kasi very ano yun eh, parang unfair yun sa mga taong nagsulat at nagbigay talaga ng magandang mga linya. So sa tingin ko, all 3 rounds nakuha ni Cripply, pero big props pa rin kay Van kasi nagustuhan ko yung pag-ataka niya at yung mga ginagawa niya ngayon. Although parang ang bagal lang talaga na yung first round medyo okay pa, pero yung pagdating ng second round, third round, parang sobrang bagal niya na parang ang hirap, parang ang konti lang ng topic niya, tapos dragging yung content, parang hindi na siya umalis doon. So parang para sa akin napakabagal, even though mayroong parts na nakakatawa, pero mas gusto ko yung ginawa ni Cripply na parang umaataka siya, wala siyang pakialam, tinadtad ka niya. So para sa akin, all 3 rounds binigay ko kay Cripply, pero at the end of the day, sino ba ako? Opinion ko lang naman to at sinuri ko lang naman yung laban. Pero tignan natin sasabihin ng mga judges. Gubat 15, Cripply vs. Van. Mag-ice 1 beses para sa kanilang pareho. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin buong Gubat 15. Grabe itong mga laban natin. Boto ng Urado, 4-3. Advancing sa Isa Buhay Tournament. Mag-iay tayo lahat para kay Van. I mean, 4-3 naman, dikit naman yan. So, parang pakaramdam ko, feelings yung ginamit ng mga judges. Kasi hindi ka pipili ng ganun kung gumamit ka talaga ng utak. May feelings dyan na haluan ng feelings. So, understandable na yun kasi mga Pilipino, very emotional being. Doon tayo palagi sa sympathy at empathy nakalaga. Kaya hindi katulad yung mga katulad ko, very structured na yung beliefs at paniniwala ko na regardless, hindi ko masyadong ginagamitan ng feelings yung sinasabi ko at yung pakikinig ko. Tignan natin yung mga judges. Hindi ko kilala yan. Hindi ko rin kilala yan. Pero pa si Tipsy. Sino ba pinili ni Tipsy? Pero judging tayo, simulan natin sa sa round 3. Yung kasi parang nadalian ako i-judge yun, yung round 3. Pinakamalakas na round yun ni Van, kaya yung round 3 binigay ko kay Van. Round 2, parehas kwela, parehas maraming tumatama na linya, halos pantay, no? Pero tingin ko ang nilamang ni Cripply sa second round, yung the way kung paano niya sinulat yung round na yun. Kasi ang ganda ng pagkakasulat, ang ganda ng rhyme. Kailangan ko siyang puntusan doon, no? Kasi halos parehas lang eh. So kailangan ako maghanap ng kung saan lamang, no? Ang ganda lang ng pagkakasulat, ng rhyming, ng schemes ni Cripply sa round 2. Bukod pa doon, napaka-clever nung round ender niya na on the spot na kung di ako nagkakamali basta yung line marking. Ang clever nun kasi ayun ang malakas sa huling sinabi ni Van, tapos naibalik niya pero sa dulo niya pa nailagay on the spot, nabawi niya sa akin yun. So round 3 round 3 kay Van, round 2 kay Cripply. Round 1 doon ako natagalan ako i-judge yun kasi pantay yun para sa akin eh. Syempre kung ipapantay ko yun, hindi naman pwedeng magtabla, no? So, yun, naghanap na lang ako ng Ang totoo niya kasi, sobrang nahihirapan ako bigyan ng puntos. Yung 1/4 ng round 1 ni Van, nahihirapan ako bigyan ng puntos yung intro na yun, yung halos 1/4 nung round niya. Kasi alam naman natin na hindi na joke lang, no, na hindi nga totoo yung angle niya, yung kay Nina siya kay Enigma. Alam natin hindi totoo yun. Pero, hindi ganun ka-clever eh. Parang di ba kung gagawa ka ng ganun, sana medyo creative man lang. So medyo nahihirapan ako puntusan yun. Tabla sana pero kailangan ko minus yun. Kasi kailangan kong pumili ng mananalo. Kaya round 1 bigay ko Crip. So 2 and 1 and 2 kay Crip. Tapos round 3 walang duda kay Van. Pero binoto ko si Crip. Sa kaso bumoto kay Van, siguro So, ganoon na lang pala guys. Hindi ko na yung mababawi kasi sinabi ko na all 3 rounds para sa akin kay Cripply. Ganun pa man guys. Hopefully nagustuhan yun. Kung meron man ako nasabi na hindi maganda, ako yung bahala, magpasensya guys. Ako yung nagre-react lamang dito. At kung meron man kayong masasabi sa mga bata dyan,
hopefully wag kayong magalit sa idol ninyo o sa akin dahil meron ako sinabi. Congratulations pa rin kay Van kasi dikit naman yung laban, so para sa akin okay lang din yun. Ganun pa man, galingan ninyo sa lahat ng bagay na gusto gawin sa buhay na sa pamilya, mga kaibigan, mga tao na paligid sa inyo, digit sa lahat, magdasal ka palagi. Plan Motive nga pa ng Good Vlog Plan, at yung lahat yan, bibigyan ko siya ng 10, maingay na dito kasi may nagpa-practice na. Peace out.